Armed Forces of the Philippines nagpaalala sa publiko at sa mga opisyal ng bansa na huwag magpalinlang sa mga ginagawang pahayag ng China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. May balita si Bombo Bea Pinisa. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines laban sa talamak na foreign malign influence o paninira ng China sa bansa na siya namang diretsahang binatiko si Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ayon kay Trinidad, layunin ng China na hatiin ang lipunang Pilipino at pag-away-awayin ng mga leader at mambabatas nito para ilihis ang atensyon ng publiko sa tunay na issue na siyang sumisentro sa mga illegal na presensya at agresibong aksyon ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng opisyal, ginagawa ito ng China para makalimutan ng Pilipino ang kanilang mga nagdaang panghaharas, hindi lamang sa Philippine Navy at maging sa Philippine Coast Guard, kung hindi maging sa mga lokal na mga isda. Kasunod ito ay binigyan din ni Trinidad na kailangan maintindihan ng bawat Pilipino kung paano mag-isip at kumilos ang naturang bansa upang hindi maligaw ng landas sa pagpanid para sa soberanya at maging sa pagprotekta sa pambansang interes ng Pilipinas. We have to understand what is the objective of the Chinese Communist Party. The objective of foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders, to cause us to debate among ourselves, and to forget that a bigger issue ay yung nanghimasok sa ating EEZ, ang PLA Navy, Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia, their illegal presence. Yung kanilang coercive and aggressive actions not only against the Coast Guard and BFAR ships and aircraft and the Philippine Navy, but even against our fisher folks. And the deceptive messaging. So kasama ito para makalimutan natin ang totoong issue, pag-away-awayin tayo. It's very important to understand how they think, how they operate, para hindi po tayo maligaw sa totoong hinaharap natin na kalaban sa West Philippine Sea. Maliban dito, malinaw din anya na ang mandato na siyang ginagampanan ng sandatahang lakas ay pinaiiral at nakasaad sa konstitusyon at batid anya ng bawat miyembro ng militar ang hangganan ng teritoryo ng bansa at ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang mga ito. Kasama sa mga prioridad na ito ang pagpapanatili ng integridad ng pambansang teritoryo, mula yan sa mga pangunahing isla hanggang sa 200 nautical miles na exclusive economic zone at maging ang mga isla na sumasakop sa Kalayaan Island Group na bahagi rin ng nasasakupan ng Pilipinas, batay na rin sa mga umiiral na pandaigdigang batas. Ipinalawanag din ni Trinidad na ang paglilingkod na ito ay hindi lamang para sa proteksyon ng mga nasasakupan ng Pilipinas, kung hindi para rin sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino na siyang napatunayan na sa loob ng maraming taon. Naging matapat din anya ang Armed Forces of the Philippines sa pagtupad ng kanilang tungkulin nang walang pag-aalinlangan at binigyan diin na ang bawat sundalo ay handang manindigan para sa kapakanan ng bansa bilang bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo laban sa anumang banta. So far as the AFP is concerned, napakaliwanag ng ating mandato, and this is stated in the Constitution itself. We know the limits of the Philippine territory. It is our mandate to protect national sovereignty, to ensure the integrity of the national territory all the way up to our 200 nautical mile EEZ and the regime of islands covering KIG, which is beyond our EEZ, and to look after the welfare of the Filipino people. Ito ay maliwanag sa bawat miyembro ng ating sandatahang lakas. We have performed this mandate for many years. We have proven it time and again, without fanfare, without questions asked. Our patriots, our comrades have laid down the ultimate sacrifice. And this is the mandate that we have sworn to protect, to perform. We will keep performing it. Samantala, kinilala rin ni Trinidad ang mga naging sakripisyo ng ilan niyang kasamahan at ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalitasan at kalayaan na natatamasa ngayon ng Pilipinas. Nanindigan din ng tagapagsalita na patuloy na gagawin ng sandatahang lakas ang lahat ng kanilang makakaya upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino at ang seguridad ng ating mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Ang determinasyon din anyang ito ang siya namang magsisilbing gabay sa kanilang mga susunod na operasyon at misyon para sa bansa. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.